Malapit lang ang Mindanao. Sigurado ako, wala nang paglalagyan ngayon dito. Walang magpalibing ni Presidente. Ni isang Presidente ayaw ipalibing yung tatay ninyo. Pilipino, likas sa atin ang mga matatalino. Huwag po tayo magpaloko sa mga bayarang mainstream media na mali-mali ang kanilang binabalita. Isang nakakahiya bilang isang Pilipino sa ating bansa ng mga mambabatas dyan sa Kongreso ay nagbistulang mga abogado ng mga durugista at sindikato sa bansang ito. Gumising na ho tayo. Hindi na po ordinaryo itong galawan ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Kung Pilipino ka, kung mahal mo ang bayan mo, kung mahal mo ang inyong mga magulang, kung mahal mo ang inyong mga anak, mga kamag-anak at kapamilya, papayagan nyo ba na ang Kongreso sa Republika ng Pilipinas ay sila ang magtatanggol sa mga kriminal? Saan ka nakakita na yung isang Rodrigo Rua Duterte na galit sa mga durugista, galit sa mga kriminal, at gustong tapusin ang mga demonyo na nagkalat sa ating bayan, ay sa pa ngayon ang iniimbestigahan? Saan ka nakakita na ang ipinagtanggol sa Kongreso na ang gamit na pira nila yan ay galing sa inyong mga bulsa, galing sa bulsa ng mga taxpayer, galing sa mga bulsa ng mga magsasaka, galing sa mga bulsa ng mga tricycle driver, mga taxi driver, mga jeepney driver, mga ordinaryong Pilipino? Sinong nakinabang? Animal kayo, mga durugista, mga sindikato. Dapat ho, di ba ho, ang ipagtanggol nila ay yung mga biktima ng mga durugista at mga kriminal sa ating bansa, yung mga nirep, yung mga ginahasa, yung mga matatanda na kung grabe nila pastangan ng mga buhaya at mga sindikato sa ating bansa, mga kriminal. Bakit ho, ganito na ang bansa natin ngayon? Pagkatapos Rodrigo Rua Duterte, iba na ho yung nakaupo sa Malacanang. Sila na po ngayon ang nangangalaga sa mga kriminal. Tama pa ba ito? Kung hindi tama, kayong mga Pilipino, tayong lahat sa bansang ito, magkaisa ho tayo. Tulungan niyo po kaming mga political vloggers na lumalaban ngayon para sa ating bansa. Imulat po natin ang bawat isa na ang gobyernong ito pinamumunuan ng mafia, na ang gobyernong ito pinapatakbo ng sindikato. Ngayon, anong klaseng presidenteng nakaupo ngayon sa Malacanang? Walang utang na loob. Ang kapal ng mukha ninyo. Mga manggagamit kayo. Nung nakaraang eleksyon, grabe kayo makaluhod-luhod kay Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Inday Sara Duterte noon. Sinusundo ninyo, gumagamit pa kayo ng private plane para lang ligawan ang isang Inday Sara Duterte na nahimik lang sa Davao. Grabe kayo. Pinagbigyan kayo ni Inday Sara, tinulungan kayo, ikinampanya kayo ng libre. Pati mga Duterte diehard supporters, damay dahil binoto kayo. Hindi na po dapat kayo nakabalik sa Malacanang dahil matagal nang sira ang inyong apelyidong Marcos. Wala nang sisirain sa apelyido ninyo dahil matagal nang sira. Hindi kayo nagpapasalamat sa ginawa ng mga Duterte. Yung tatay ninyo na nabubulok na doon. Walang magpalibing ni Presidente. Ni isang Presidente ayaw ipalibing yung tatay ninyo.
Kasi nga, diktadorya. Maraming human rights abuses na ginawa sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Nagpabagsak sa ekonomiya natin. Sa kanila nagumpisa ang utang ng Pilipinas. Galit ang mga dilawan dyan sa tatay ninyo. Dumating yung Pangulong Corazon Aquino, tiningnan lang yung kabaong ng tatay ninyo na nabubulok na, hindi yan ipinalibing. Punong-puno na tayo. Pumunta ako dito. Gustong-gusto kong makapagsalita. Halos araw-araw nanonood ako sa mga video ni Banat Bay. Doon natin makikita bias na ang nangyayari sa Kongreso. Baliktad na ang sistema. Part 2 na to, guys. Ang ating mga abogado, mga opisyal ng gobyerno, matitinong opisyal ng gobyerno, mga opisyal ng kapulisan, hinuhusgahan ng mga NPA. Mga NPA na nagtatago sa pagiging isang kongresista. Mga Bisaya, ako'y nananawagan. Musugot ba mo nga inganiyon lang ta? Papayag ba tayo na gaganunin lang tayo? Inaapakan na tayong mga Pilipino ng mga sakim sa Kongreso. Kailangan na natin kumilos, tuldukan na natin ngayon. Dahil kapag natuldukan natin yan, mapuputulan ng sungay ang mga kongresistang sakim. Lalaban tayo para sa bayan, para kay Duterte! 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 Maraming salamat. Kung anong liit ng tao, ganun pala kalaki spirit, mas palagi pala espiritu nito. Okay. Palagpagan po natin si Roselito Sarte. Okay? At syempre po sa lahat na nandito ngayon, okay, kayo ba'y pagod na? Tatagal pa ba kayo? Yung mga palobat ng cellphone ninyo, maghanap na kayo ng power bank. Ha? Kasi walang uwian ito. Okay, nagpaalam ako pero sabi sa akin, huwag ka nang umuwi. Darating pa yung dalawang panalo. May darating pa. Okay. So, meron po ba sa inyong mga hanay ang gusto po maghayag ng inyong damdamin para po sa ating layunin sa gabing ito? Welcome po kayo. Pwede po kayo lumapit dito para magsalita. Bigay ng gift dyan, maraming. Meron po ba? Tambay lang po tayo. Meron po ba sa hanay dito ang gusto maghayag na kalooban? Mga Muslim na mga kapatid natin, inanyayahan po namin kayo na maghayag ng inyong damdamin. Alin po kayo dito? Dato! Okay, ano po ang buong pangalan niyo po? Ako po si Kumini. Alawin. Okay. Kailan tayo mga mentor at marami pa pong darating. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kapatid, pasensya po, medyo maano po yung Tagalog natin. So yun po tayo Duterte. Sana po lahat ng mga kapatid nating Muslim nandito sa Manila, pumunta kayo dito, sumuporta kayo kay Inday Sara. Protektahan natin si Sara Duterte. Duterte! Duterte! Masyado na nilang inipit ang Duterte. Duterte tayo, inshallah. Patuloy lang po tayo. May na magsalita. Ang ganito lang po. Kay Muno, thank you po sa pag-art. Ayan, susi mo. Maraming salamat po sa iyong parol. Hello, Mami Sniper. Good evening po. Yes, Mami Sniper. Suportahan tayo kay Duterte. Katawan tayo. Katawan tayo. So, minibigay niya na kita no. Pakai yada so mga drugs ko ingat tayo. Yada so mga sindikato. Suportahan tayo siran. Susi mo. Kambusiran kamumada sa kada to na niya kadakal masudruga si ko mga ingat tayo. Eleni man
Oo. Kamusi ramada sa kada to na Nawala yung sakit ng kanto kuminda ka sudruga si mangitan no. Madakal supamunon, ha? Na support na tayo sa Duterte. Assalamualaikum. Maraming salamat kapatid. Ayan, standby lang po tayo mga kababayan. Standby. Ayan po, narinig natin ang iba't ibang sektor, iba't ibang personalidad na iisa ang layunin. Iisa ang may pinaglalaban na itama na ang kabaluktutan, ang kawalanghiyaan ng administrasyong BBM. Ayun, shoutout po sa 800 viewers. Alam ko po na maraming nakikinig at nanonood sa inyo. Kami po muli Thank you, sir. ay inaanyayahan namin kayo Ma'am Kitty, thank you kung sa kayo ay tunay na Pilipino, kung kayo ay may pagpapahalaga sa pamilya at sa mga anak ninyo. Thank you po talaga. Eto na And God bless po. ang tamang panahon. Patuloy lang po tayo standby. Lumabas na po tayo sa ating mga tahanan at tayo po ay magtipon-tipon dito para ipahayag na tayo po Ano, all? ay hindi napapayag Huwag ka daw may... na magtagal pa Ha? Huwag ka daw may... ang administrasyong ito. Saksi rin ako sa EDSA 1, EDSA 2 Saan nga to? at ngayon po Tatanong. mauulit na naman dahil another Marcos. Saan yan, sir? Nasaksihan ko ang ama. Pero nangingilabot ako sa kawalanghiyaan ni BBM. Lahat ay itinalo. Lahat baliwala sa kawalanghiyaan ang ginawa ng kanyang ama sa pagkawalanghiya niya sa bayan at sa kapwa Pilipino natin. Walang kabusugan, walang katinuan na pag-iisip Mga guest dyan sa akin, maraming dahil salamat po. And, iba talaga ang duda ng mga adik. Sana pong uwihan na Yung po. tamang adik Tuloy-tuloy na po to. sa kamembro natin sa pamilya, saksi po kayo kung paano magbigay ng sakit ng ulo yung membro natin biktima sa droga. Pero si BBM, hindi siya biktima ng droga. Siya ay adik na sa droga at adik pa sa pera. Sa Rose. Adik pa sa kapangyarihan, sinisikil ang mga taong nagmamahal sa bayan at sa kanyang kababayan. Nasa atin pa kung ito ay ating pahabain pa. Ma'am Kaira, thank you po sa Rose. Nasa ating mga kamay at nasa inyo lalo na kayong nanonood at kayong nagmamatyag. Huwag niyong hintayin na kayo ang maging biktima na sitwasyon ng administrasyong ito at iiyak kayo at sasabihin niyo bakit nangyari sa amin ito. Responsibilidad natin ang isa't isa. Responsibilidad natin ang ating kapwa. At may tungkulin tayo sa ating bayan. Ayan, grabe talaga, nagagalit talaga. At may tungkulin tayo sa susunod nating henerasyon.